pong suma sa inyong balita sa tanghali para sa ating mga pasada balita. Tolits, kunin mo. Magandang tanghali sa inyo lahat. Narito na ang ulo ng mga balita para naman sa tanghaling tapat. Abby Binay, tatakbong mayor sa lungsod ng Makati City. Miriam Marcos, kasado na sa darating na 2016. Duterte, nag-hire ng COC sa pagka-mayor naman ng Davao City. Pinoy, todo suporta para sa Mar-Lenny Tandem. Dating Manila Mayor Fred Lim, nag-hire na rin ang kanyang COC. Ang anak na dating Vice Mayor Lacuna versus Atienza sa pagkabisi naman ng Maynila. Whistleblower Sandra Cam, tatakbo na rin sa darating na 2016. Malapitan, buong partido, nagsumiti na rin ng kanilang mga COC. Pagpapile ng mga COC, walang extension ayon sa COMELEC. Para naman sa ating police report, sa ulo ng mga balita, paggawa ng peging pera, dokumento, sinalakay. 50 million shabu na kumpiska 5 Chinese, nahuli. Lady trader, patay sa riding in tandem. Mga nasabat ang mga pinagbabawal at regulated drugs, iprinisinta na sa media ng Bureau of Customs. Para sa balitang sports, PBA players, bawal ang absent sa Gilas training. Alejo, huhubara naman ang titulo, Sinyetes, ayon sa kanya. Samantala sa hiwalay na balitang sports, RC Cola, pinasiklaban naman ang Meralco. Yan ang ulo ng mga balita at para sa mga detalye, narito na Miguel Hill. Una po sa ating mga balita, Bagyong Lando magla-landfall sa Quezon, Aurora provinces. Tinataya ng pag-asa ng mga lalawigan ng Quezon at Aurora ang sasapulin ni Typhoon Lando sa sandaling humagupit ito sa kalupaan sa linggo. Ayon sa Weather Bureau, patuloy na kumikilos ang bagyo sa direksyong iyon sa bilis na 15 kilometers per hour. Subalit itinatayang lalakas pa ang bagyo bago ito mag-landfall. 2 Cebu Pacific flights na ang kanselado bilang paghahanda sa pagpasok ng bagyo. Dagdag pa ng pag-asa, humanda para sa isang maulang weekend dito sa Metro Manila. Samantala sa hiwalay na balita, kakandidatong alkalde si Makati City sa halalan sa Makati City sa halalan 2016. Si Congresswoman Abby Binay, kapalit ng kapatid niyang si Mayor Junjun Binay. Si Abby Binay na kinatawan sa Kongreso ng 2nd Distrito ng Lungsod ay nagsampak kahapon ng kanyang Certificate of Candidacy sa lokal na sangay dito ng Commission on Elections. Kasabay niya ang kandidato niyang Vice Mayor na si Representative Monique Lagdameo ng unang distrito ng Makati. Nangako naman si Mayor Junjun sa kanyang mga taga-suporta na babalikan niya ang kanyang karera sa politika. Tutulungan niya agad ang mga ito sa tamang panahon. Naunang pinahayag ng alkalde na tatakbo pa rin siyang mayor ng lungsod sa kabila ng kautosan ng ombudsman na permanenteng nagdidiskwalipikas sa kanya na manungkulan sa anumang pwesto sa pamahalaan. Kasama ng mambabata sa pagsasampa ng COC, ang ama niyang si Vice President Jejomar Binay na mga kandidato ng mga presidente, inang si Elenita Binay, Senator Nancy Binay at Mayor Junjun. Samantala, Miriam Marcos tandem kasado na. Pinangalanan kahapon ni Senator Miriam Defensor Santiago si Senator Bongbong Marcos ang kanya magiging running mate sa halalan 2016. Kinumpirma ito ni Santiago sa isang panayam matapos ang kanyang talumpati sa isang pagtitipon sa Marriott Hotel Grand Ballroom sa Pasay City kahapon. Sinabi ni Santiago na kapwa nila pinili ni Marcos na maging magka-tandem at coincidental ang pagtawag ng kanilang kapwa sa bawat isa. Kinumpirma naman ni Marcos na nagkaroon sila ng lunch meeting ng asawa ni Santiago na si dating Interior Secretary Undersecretary Narciso Jun Santiago Kamakalawa. Sinabi ni Marcos na marami silang napag-usapan ni Santiago kaugnay ng nalalapit na halalan. Nauna nang ipinihiwatig ni Marcos sa kanyang Twitter account ang posibleng pakikipagtambalang kay Santiago matapos nitong i-post ang isang lumang larawan ni Santiago na nilagyan pa niya ng caption na Remembering Our RH Deliberations. Sa hiwalay na balita, formal naman naghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC si dating Manila Mayor Alfredo Lim.
Makakatunggali niya si Manila Mayor at Re-electionist Joseph Estrada. Sa panayam, sinabi ni Lim na ang mga nakakasalamuhan niya sa pag-iikot sa lungsod na humimok sa kanyang muling tumakbo. Aniya, inireklamo ng mga tao nakakausap niya ang pagtataas ng amilyar, ang pagtigil ng libreng serbisyo sa mga ospital at ang pagsasapribado ng mga pamilihang bayan. Nangako si Lim na ibabalik niya mga libreng serbisyong dahil na niyang pinatupad sa Maynila. Iginitin ni Lim na hindi bankrupt ang Maynila. Sa katunayan niya, mayroong aabot sa 1.5 billion pesos sa Maynila nang matapos ang kanyang termino noong Hunyo 30 taong 2013. Bagamat 1992 tax rate ay pinatupad niya ng siyang alkalde, sapat naman aniya ang kaban. Bukod sa buwis, kumikita rin aniya ang syudad mula sa tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at sa Internal Revenue Allotment o IRA mula sa pambansang pamunuan. Balitang politika pa rin, Duterte naghain ng COC sa pagka-mayor ng Davao. Naghain na ng Certificate of Candidacy si Rodrigo Duterte para sa halip. Pero sa halip na sa pagka-presidente kagaya ng inaasahan ng kanyang mga taga-suporta, re-election sa pagka-alkalde ng Davao City ang sinumiti nito. Alas 2:35 ng hapon na dumating ang Chief of Staff ni Duterte na si Bongo at City Administrator ng Davao City na si Melchor Quintain upang ihain ang COC ni Duterte. Mensahe pa ng alkalde na lulungkot siya para sa lahat ng kanyang supporters. Paglilinaw pa ni Duterte, simula pa lamang ay wala na siyang sinabing tatakbo siya sa pagkapangulo. Ayon naman kay Quintain, Lunes pa lang ay desidido na talaga si Duterte na huwag tumakbo sa pagkapangulo. At sa halip ay kumandidato na lang para sa re-election ng pagka-alkalde. Suot na manigo ang puting polo shirt na naglalaman ng umano'y pananalita ni Duterte na no is no. Sinabi kong hindi ako tatakbo, ang titigas ng ulo nyo. Samantala, walang extension. Ito ang ikiniit ni Commission on Elections COMELEC Chairman Andres Bautista hinggil sa posibilidad ng pagkakaroon ng extension sa pasahan ng Certificate of Candidacy ng mga nais mahalal sa 2016 elections. Ani Bautista, walang ganitong plano ang COMELEC at sa tingin niya, hindi na dapat o kailangan pampahabain ang nakatagdang panahon para sa pagpapasa ng COCs. Ngayong araw na kasi ang huling araw ng pagpapasa ng COC sa tanggapan ng COMELEC sa Palacio del Gobernador. Nakasaad kasi sa polisiya ng COMELEC na ang mga COC ng mga kandidatong makakahabol ng pagpapasa bago mag-alas 5 ng hapon. Mamaya, ang tanging tatanggapin ng mga tauhan ng kanilang law department. Sa ngayon ay mayroon na 76 na nais tumakbo sa pagkapangulo, 15 sa pagkapangalawang pangulo at 83 naman para sa pagkasenador na naghain ng kanilang mga COCs. Samantala, Pinoy todo suporta umano kay Mar Leni. Ito ang deklarasyon kahapon ni daang matuwid presidential candidate Mar Rojas pagkatapos nilang ihain ang kanilang running mate na si Leni Robredo ang kanilang certificates of candidacy. Nangako naman si Rojas na ibibigay niya ang buo ang sarili para sa hinaharap na laban. Dagdag naman ni Robredo, ang pinapangako po namin ay ang pagpapatuloy, pagsusulong at lalong pagpapalawak ng makabuluhang pagbabago na sinimulan ng ating mahal na Pangulo. Dumalo muna sa isang misa kahapon ng umaga sa Manila Cathedral sina Rojas at Robredo, kung saan ay dumalo rin si Pangulong Aquino, LP General Campaign Manager at House Speaker Feliciano Belmonte Jr. at Presidential Sisters bago isinubid ng mga ito ang kanilang COC sa COMELEC. Kumain ng lugaw sina Pangulong Aquino, Rojas, Robredo at mga LP members sa harap ng Manila Cathedral pagkatapos ng misa. Inihatid naman ng Pangulo sina Rojas at Robredo hanggang sa entrance ng COMELEC para magsumite ng kanilang COC. Ilan lamang yan sa mga detalye ng mga balita para sa balita ngayon tanghaling ito ng Biyernes. Marami pa mga detalye sa inyo makaliwas lamang ilang mga paalala. Oras natin sa buong Pilipinas, 45 minutes na makalipas ang ika-12 ng tanghali. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Ito ang DZRJ 810. 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino.
Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sila Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho Miguel Hill sa Balita sa Tanghali, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho Miguel Hill. Si Miguel Hill sa Balita sa Tanghali. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Lacuna versus Atienza sa pagkabise ng Maynila. Mga anak naman ng mga dati naging vice-alkalde ng Maynila magkakatunggali sa May 2016 elections matapos maghain ang kanilang mga certificates of candidacy sina dating 4th District Councilor Hani Lacuna at 5th District Councilor Ali Atienza sa Commission on Elections Satellite Office sa Arroceros, Maynila. Ayon kay Lacuna, pagtutuunan niya ng pansin ang mga programang may kinalaman sa kababaihan at pangkabuhayan upang matugunan ang mga pangailangan ng mga mahihirap na Manilenyo. Kasama ni Lacuna na maghain ng kanyang COC si dating Vice Mayor Danny Lacuna at iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Patuloy pa rin niya ang kanilang pamamahagi ng tulong sa mga taga-Maynila, katuwang ni Manila Mayor Joseph Estrada dahil hangarin pa rin nilang maiahon ng mga residente ng lungsod. Sinabi naman ni Atienza na itutuwid naman niya ang mga baluktot na desisyon ni Estrada dahil ang mga Manilenyo ang siyang dehado sa sitwasyon. Inakusahan din ni Atienza na sinasamantala umano ni Estrada ang kanyang kapangyarihan upang lalong mahirapan ng mga taga-Maynila. Samantala, naghain na rin ng kanilang COC para sa re-election si 4th District Councilor Antong Capistrano. Ayon kay Capistrano, mas pagtutuunan pa rin niya ng pansin ang peace and order sa lungsod dahil ito magiging puhunan para sa tunay na pag-unlad. Re-election din si 4th District Councilor Cristal Bacani na sinamahan ng kanyang tiyuhin na si
Bishop Ted Bacani, dating konsehal Lou Veloso, Erica Platon, Pau Ejercito at Maile Atienza. Sa hiwalay na balita, nagsubite naman ang kanyang Certificate of Candidacy ang whistleblower na si Sandra Cam. Maaga dumating sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros sa Maynila si Cam kasama ang ilan sa kanyang mga taga-suporta. Kung papalaring sa kanyang pagkandidato, sinabi ni Cam na gusto niyang isulong bilang mambabatas sa mga dagdag na proteksyon para sa mga whistleblowers at sa pamilya ng mga ito. Pinaliwanag ni Cam na hindi biro ang pinagdadaanan ng isang katulad niya na naglalahad ng mga katiwalian sa ating pamahalaan. Makalipas naman ang ilang sandali, nagsumite na rin ang kanyang COC si dating Justice Secretary Leila De Lima. Tumatakbo si De Lima sa ilalim ng Tuwid na Daan Coalition bilang kasapi naman ng Liberal Party ni Pangulong Noynoy Aquino. Ay kay De Lima, tututukan niya ang pag-amyenda sa ilang batas na may kinalaman sa pagsusulo ng human rights, mabilis na hustisya at iba pa mga panukalan na nakatuon sa kapakanan ng mga mahihirap na pamilya sa bansa. Kasama ni De Lima na dumating sa punong tanggapan ng COMELEC ang kanyang anak at mga kapamilya na nagpakita ng buong suporta sa dating kalihim. Si Cam ay isa sa mga kritiko na De Lima na nung siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Mula pa rin sa COMELEC, malapitan at buong partido nagsumiti na ng kanilang COC. Muling tatakbo bilang alkalde ng Caloocan City si incumbent Mayor Oscar Malapitan. Sa paghahain nito ng kanyang Certificate of Candidacy kahapon ng umaga kasama ang kanyang buong ticket. Mistula naging piyesta ang paligid ng A. Mabini Street sa tapat ng opisina ng COMELEC sa libu-libong taga-suporta ni Malapitan na dumagsa. Bukod kay Malapitan, naghain na rin ng kandidatura mga miyembro ng Partido Tao. Ang una, kabilang si incumbent Vice Mayor Macario Asistio III. Makakalaban muli ni Malapitan sa pagkaalkalde ng lungsod si 1st District Congressman Recom Echeverry na dati na rin naging alkalde sa loob ng 9 na taon sa lungsod. Samantala, tumako naman tayo para sa ating police report ngayong tanghaling ito. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng riding in tandem ang isang babaeng negosyante habang patungo sa palengke sa Barangay Commonwealth, Quezon City kahapon ng madaling araw. Sa ulat ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit, ang biktima ay nakilalang si Salvadora Nasor, 62 taong gulang, dalaga ng Block 2 Pilot Avenue, Barangay Commonwealth. Mabilis naman tumakas ang tandem na sakay ng isang kulay itim na motorsiklo na hindi pa naplakahan. Sa inisyal na ulat ni PO3 Marlon de la Vega, nangyari ang insidente daw alas 5 G's na madaling araw sa kahabaan ng Pilot Drive Avenue, kanto ng Reva Street, Barangay Commonwealth habang naglalakad ang biktima sa lugar patungo ng Commonwealth Market na biglang huminto sa tabi nito ang kulay itim na motorsiklo kung saan isang bumaba sa pinagbabaril ang biktima. Nang matiyak na patay na ang biktima, isang mabilis na pinaharurot ng suspect ang motorsiklo para tumakas. Sa iba pang balita, paggawa ng peking pera at dokumentong sinalakay ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang pwesto ng sindikato sa pag-imprenta ng mga peking US dollars, peso at sa CM Recto Avenue sa Santa Cruz, Maynila kung saan nadakip ang 4 na katao kamakalawa ng hapon. Ang aksyon ay bunsod ng reklamong idinulog ng United States Embassy sa CIDG Criminal Investigation and Detection Unit hinggil sa pagbayad ng peking 1,000 pesos bills para sa pagbabayad ng visa noong nakaraang Setyembre. Ang nasabing peking peso bill ay pinadala sa Bangko Sentral ng Pilipinas at kinumpirmang peke. Naaresto rin sa raid sina BM Hingulio, Leonard Boyes, Mark John Payas at John Ryan de Guzman sa CM Recto Avenue, kung saan nakumpiska ang isang Land Transportation Office blank pouch, mga LTO blank official receipts forms, iba't ibang pangalan ng mga peking lisensya ng LTO, mga lisensya ng baril, ilang piraso ng LTO hologram, Firearms and Explosive Division hologram, 56 piraso ng peking US $100 bills, 145 piraso ng 1,000 peso bills, 135 piraso ng 500 peso bills, isang laptop, 2 computer at iba't ibang accessories at paraphernalia para sa pamimeke.
Sa magpapatuloy naman ang ating police report ngayon tanghaling tapat, nalampat naman ng mga operatiba ng Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force Group. Raid SOTG ang National Capital Regional Police Office o NCRPO ang 5 Chinese national kung saan nabawi ang may 10 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 50 milyong piso sa isinagawang drug buy-bust operation sa Quezon City kahapon naman ng umaga. Inilala ni NCRPO Director Chief Superintendent Joel Pagdilaw ang mga naarestong suspect na si Xiong Bonsi at 23 taong gulang, Alexander Go Hua, 57 taong gulang, Chang Shengshu, 41, Go Weng, 46 years old, Zheng Yong, 30 taong gulang na pawang mula sa Fukien, China. Ang nakatira naman sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Ang bypass operation ay ginawa ng Raid SOTG sa pangunguna naman ni Chief Inspector Robert Razon sa Congressional Road Corner EDSA, Quezon City, dakong alas 6 ng umaga. Dito ay nagpanggap na buyer, mga pulis, gamit umano ang marked money na bibili ng 4 na milyong halaga ng shabu. Nagkasundo ang kanilang transaksyon o nagkasundo sa kanilang transaksyon sa Congressional Road Corner EDSA, partikular sa tapat ng Mercury Drug. Sakay ang mga suspect na kanilang dalawang kotse na silver na Toyota Altis na may plagang ZRW851 at isang kulay puti na Hyundai Accent ABG 6547 na dumating sa lugar kung saan nangyari ang naturang pag-aresto. Samantala, 3 suspected bombers ng NGCP Tower na timbog. 3 lalaki na pinaghinalang nasa likod ng pambobomba sa 2 transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kamakailan ang nasa kote sa isang checkpoint sa Pikit, North Cotabato, kamakalawa ng gabi. Kinilala ni Chief Inspector Raymond Sarmohenes, Company Commander ng 2nd Maneuver Company ng Regional Public Safety Battalion, ang mga nasa koteng suspect na sina Sam Hasan ng Datu Paglas, Maguindanao, Jonathan Pangawilan ng Kuyog Sultan. Bandang alas 10 ng gabi nang masakote ang mga suspect matapos silang masabat, lula ng Kawasaki motorcycle na may plakang MG 7541 sa checkpoint na inilatag ng RPSB sa Fort Pikit. Tinangkapang umiwas ng mga suspect subalit na corner na sila na mga otoridad at nakuha sa kanilang pag-iingat ang isang granada, electrical wires at iba pang mga sangkap sa paggawa ng bomba. Magugunita na pinasabog ng mga armadong kalalakihan ng NGCP Tower 44 at 45 October 9 sa Pikit, Cotabato dahilan ng malawakang blackout sa Cotabato City at ilang bayan sa Maguindanao. Samantala, para sa ating pinakahuling balita para sa tanghaling ito, para sa ating Balitang Sports. Imbis na gawin ang kanyang workout sa wildcard gym, ay mas piniling manatili ni Donnie Asquetes sa kanilang living quarters sa Los Angeles. Mas ginusto ni Nietes ay sa kanyang trainer na si Dito Villamor na magpapawis malapit sa kanilang tinitiran sa LA kung saan niya kasama ang iba pa mga boxers. Samantala, masaya naman nag-ipag-usap ang kanyang kalabang si Mexican Juan Pique Alejo sa mga miyembro ng press sa Fortune Gym sa Sunset Boulevard para sa isang open workout. Gumamit si Alejo, hahamunin si Nietes para sa WBO Light Flyweight Crown ng interpreter para sagutin ng mga katanungan sa kanya ng media. Ay sa boksingero mula sa Nuevo Leon, sabik na siyang lumaban sa main bout ng Pinoy Pride 33 Philippine versus the World sa linggo rito sa StubHub Center. Si Nietes ay mayroong kartadang 36-1-4 at meron 21 knockouts. At ang world champion ay halos walang 8 taon at hindi pa natatalo sa huli niyang 21 fights. Lalaban din sa US sa unang pagkakataon sina Albert at Jason Pagara at Mark Magsayo. Haharapin ni Albert si William Gonzalez at makakalaban ni Jason si Santos Benavides ng Nicaragua, habang makakasukat naman ni Magsayo si Yardy Suarez ng Mexico. Ang final press conference ay gagawin sa Community Hall ng Carson Civic Center kung saan nakatayo ang isang 8-foot statue naman ni Dr. Jose Rizal. Bago po tayo ganap na magtapos ngayong linggong ito, isang public service announcement. Sarado ang Ayala Bridge sa Maynila nitong weekend. Ito ay kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na rehabilitation ng nasabing tulay. Inaabisuhan ng mga motorista na maghanap muna ng alternative routes. At dyan naman nagtatapos ang ating balita sa tanghali. Ako naman ang inyong karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat. Ako naman ang inyong lingkod, Rapido Tolitz Laureño, sa inyo mamaya para sa Balitang alas 4.
DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Ang himpilan ng bawat Pilipino.